In a unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional. Welcome sa isa na namang episode ng Ayon sa Batas kung saan batas ang issue. So ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pagkapanalo ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court. Dahil noong July 25, 2025, idineklara na ng Supreme Court na labag sa Constitution ang impeachment case ni VP Sara. Dahil dito, nagpasalamat si VP Sara sa Supreme Court at sa taong bayan. Duterte thanked her legal team, supporters, and even those who challenged the impeachment case, saying they stood firm against what she called the abuses of the House of Representatives. She adds the Philippines deserves better, and Filipinos shall stand tall, strong, and resilient against what she calls greedy leaders who will bring down the country. At dahil controversial nga ang naging desisyon ng Supreme Court, maraming mga bumatiko sa Korte Suprema. Isa na dito si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna kung saan sinabi niya na ang decision daw ng Supreme Court effectively amended and derailed the Constitution. Pero ang isa sa mga matitinding bumatiko sa Supreme Court ay ang dating abogado na si Larry Gadon, kung saan tinawag niya na walang kwenta ang Supreme Court. The Supreme Court has lost its credibility. Wala nang kwenta yung Supreme Court na yan. How should the Senate react to this decision? Dapat huwag nila sundin because the Senate, the Congress are independent. So ngayon, pag-uusapan natin kung ano ba yung basis ng Supreme Court para sabihing illegal ang impeachment case ni VP Sara despite the fact na 80% ng mga Pilipino gustong matuloy ang impeachment. But before we start, I already made a video kung saan pinag-aralan natin yung petisyon ni VP Sara at kung ano yung mga grounds na ginamit niya para hilingin sa Supreme Court na ideklarang illegal ang kanyang impeachment proceeding. So sa video na yan, sinabi ko din na i-dismiss ng Supreme Court yung petition ni VP Sara dahil based sa previous rulings ng Supreme Court, hindi naman nilabag ng House of Representatives ang one-year impeachment bar rule. Pero clearly, I was wrong kasi sa case ni VP Sara, gumawa ng bagong guidelines sa Supreme Court pagdating sa impeachment cases. Much better na panoorin nyo yung video na yan para mas lalo nyo maintindihan ang desisyon ng Supreme Court. So i-recap muna natin kung ano ba yung nangyari sa kasong ito. Noong December 2, 2024, na-file ang unang impeachment complaint laban kay VP Sara na pinangunahan ng pare na si Flaviano Villanueva. Ang unang impeachment complaint ay may 24 articles na inaakusahan si VP Sara ng misuse and mishandling of public funds, failure to oppose China's aggressive claims in the West Philippine Sea, at involvement sa extrajudicial killings in Davao, among others. Inendorso ito ng Akbayan Party List Representative na si Congressman Percival Sendenya. Noong December 4, 2024 naman, nag-file ng pangalawang impeachment complaint ang bagong Alyansa Makabayan laban kay VP Sara. Nag-focus ang complaint na ito sa alleged misuse and mishandling ni VP Sara ng 600 million pesos confidential funds. Ito ay inendorso ni na ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, at Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Noong December 19, 2024, ang Coalition ng Religious Workers, Lawyers, and Civil Society members na pinangunahan ng mga pare na sina Antonio Labiao at Joel Sabalia ay naghain ng pangatlong impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa pangatlong impeachment complaint, inaakusahan nila si VP Sara ng plunder at graft and corruption kaugnay sa kanyang paggamit ng confidential funds. Inendorso naman ito ni Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado Jr. at Ambis OWA Party List Representative na si Lex Anthony Chris Collada. Pagkatapos ng 2 buwan, inupuan ni House Secretary General Reginald Velasco ang tatlong impeachment complaint laban kay VP Sara. At noong February 5, 2025, ng bandang 3:37 ng hapon, pinatawag ni House Speaker Martin Romualdez ang lahat ng miyembro ng House of Representatives para sa isang caucus. Ayon sa Merriam-Webster's Dictionary, pag sinabi natin caucus, ito ay isang closed-door meeting. Meaning, hindi ito ginawa sa plenary session hall ng Kongreso for the public to see. At doon sa caucus na yon, pinirmahan ng mga congressman ang 4th impeachment complaint. Alam natin yan dahil nireport yan mismo ng Rappler at ABS-CBN mula mismo sa mga congressman na dumalo sa caucus. At ang outcome, 215 out of 306 or more than 1/3 ng members of House of Representatives ang pumirma sa 4th impeachment complaint laban kay VP Sara. So ang tanong, anong nangyari sa unang tatlong impeachment complaint?
Ayon sa compliance ng House of Representatives na ipinasa nila mismo sa Supreme Court, in-archive nila ang tatlong naunang impeachment complaint, which is equivalent in saying na nilagay nila ito sa storage room. Dahil dito, nag-file si VP Sara ng petition sa Supreme Court para ipadeklarang null and void ang fourth impeachment complaint laban sa kanya. Bukod kay VP Sara, nag-file din ng separate petition si Attorney Israelito Torion sa Supreme Court para ipawalang bisa ang fourth impeachment complaint laban kay VP Sara. So pag-uusapan natin ngayon kung ano yung mga naging arguments ni VP Sara at Attorney Torion, pati na rin ng House of Representatives sa Supreme Court tungkol sa issue ng constitutionality ng impeachment case ni VP Sara. Isa sa mga arguments ng House of Representatives ay wala daw jurisdiction ng Supreme Court to decide matters regarding the initiation of an impeachment proceeding. Dahil ayon sa Section 3, Paragraph 1, Article 11 ng 1987 Constitution, ang House of Representatives lang ang may exclusive authority to initiate impeachment complaints. In fact, si Congressman Laila De Lima at retired Supreme Court Justice Antonio Carpio sinabi na mayroong nangyaring judicial overreach sa naging desisyon ng Supreme Court. Former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio and ML Party List Representative Laila De Lima believe the Supreme Court exceeded its authority when it ruled to nullify the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. I think it's an overreach. The power of the Supreme Court to review any issue or issues pertaining to the impeachment to any impeachment process or impeachment complaint has to be exercised sparingly. There's actually judicial overreach. Pero ang sabi ng Supreme Court, ang kanilang authority para dinggin ang petition ni VP Sara ay mula sa Section 1, Article 8 ng 1987 Constitution, which states that they have the authority to determine kung nilabag ba ng kahit anong sangay ng gobyerno, including the House of Representatives, ang Constitution. Sinabi rin ng Supreme Court na ang impeachment proceeding is primarily a legal proceeding na mayroong political characteristics. Impeachment is political dahil ang mga nagsasagawa nito ay mga politically elected institutions katulad ng House of Representatives at Senate. Pero ang impeachment ay primarily a legal process dahil kinakailangan pa rin sundin ang rules of evidence at requirement of due process. Since ang impeachment proceeding ay based sa Constitution at tanging Supreme Court lang ang may authority to interpret the Constitution, the Supreme Court has jurisdiction to determine kung yung impeachment proceeding na ginawa ng House of Representatives ay naayon sa 1987 Constitution. Pero bilang paglilinaw, sinabi ng Supreme Court na hindi nila dinidiktahan ang House of Representatives kung kailan o sinong impeachable officer ang dapat na ma-impeach or kung dapat bang ma-impeach ang isang impeachable officer. Ang sinasabi lang ng Supreme Court, mayroon silang kapangyarihan to interpret the procedure of impeachment based sa 1987 Constitution. So, ang next issue natin ay yung due process. Ayon kasi kay Attorney Torion, hindi binigyan ng House of Representatives si VP Sara ng pagkakataong sagutin ng fourth impeachment complaint laban sa kanya kasi hindi binigyan si VP Sara ng kopya ng fourth impeachment complaint. As a consequence, nilabag ng House of Representatives ang constitutional right to due process ni VP Sara. Kaya dapat daw ibasura ang impeachment complaint laban sa kanya. There was violation of due process. Why violation of due process? The Vice President was denied prior notice and hearing prior to the filing of this fourth complaint. Okay? She was never informed beforehand that this new complaint is going to be filed against him. Pero ang argument naman ng House of Representatives, ang mode ng pag-file ng impeachment complaint laban kay VP Sara ay nakabase sa Paragraph 4, Section 3, Article 11 ng 1987 Constitution. Ang sinasabi ng batas na yon, kapag ang isang verified complaint ay i-file ng at least 1/3 ng lahat ng member of the House of Representatives, iyon ang magiging articles of impeachment. At agad nalilitisin ito ng Senado. Walang binabanggit doon na kailangan pang bigyan ng notice and hearing si VP Sara bago ma-file ang impeachment complaint. Bukod doon, sinasabi din ng House of Representatives na ang due process clause under Section 1, Article 3 ng 1987 Constitution ay applicable lang kapag ang issue ay life, liberty, or property. Pero ang issue kasi sa isang impeachment proceeding ay ang public office, hindi ang life, liberty, or property ni VP Sara. Since ang public office is not a property right, sinasabi ng House of Representatives na hindi pwedeng gamiting depensa ni VP Sara ang lack of due process. Pero ang sabi ng Supreme Court,
entitled pa rin si VP Sara sa due process. Ayon sa Supreme Court, ang ibig sabihin ng due process ay ang karapatan ng isang party na marinig ang side niya at mabigyan siya ng pagkakataong depensa ng sarili niya. Meron kasing dalawang klase ng due process, ang substantive due process at procedural due process. Pero magpo-focus tayo sa procedural due process. Ayon sa Supreme Court, procedural due process means that a person must be given a chance to be heard bago siya sentensyahan. Tama din naman ng House of Representatives na wala sa paragraph 4, section 3, article 11 ng 1987 Constitution na kailangan bigyan si VP Sara ng notice at chance to be heard. Tama rin naman ng House of Representatives na ang due process requirements sa section 1, article 3 ng 1987 Constitution only applies to life, liberty, and property. Pero kahit ganun naman, sabi ng Supreme Court, dapat binigyan pa rin si VP Sara ng due process. Ayon sa Supreme Court, ang 1987 Constitution ang pinakamataas na batas sa ating bansa. Kaya dapat nating ituring na nakasulat ang ating Constitution sa bawat batas at kontrata na ginagawa ng ating mga government officials. At hindi exempted dyan ang House of Representatives. Kasi sabi ng Supreme Court, ang rulemaking power ng Congress pagdating sa impeachment ay nililimitahan pa rin ng mga provisions ng Constitution at fundamental rights ng bawat tao. Sa madaling salita, sinabi ng Supreme Court na ang mode of impeachment under paragraph 4, section 3, article 11 ng 1987 Constitution ay hindi dapat ihiwalay sa ibang provisions ng 1987 Constitution, particularly yung due process clause. Kaya kahit hindi nakalagay ang right to due process ni VP Sara sa paragraph 4, section 3, article 11 ng 1987 Constitution, dapat binigyan pa rin ng House of Representatives si VP Sara ng chance para depensahan ng kanyang sarili. And just because hindi involved ang life, liberty, or property sa impeachment proceeding does not mean na hindi na dapat bigyan ng due process si VP Sara. In fact, sinabi ng Supreme Court na even in administrative cases which involves the public office of public officials, mayroong due process kahit hindi involved dito ang life, liberty, or property. Kaya walang dahilan ang House of Representatives para hindi bigyan si VP Sara ng due process. At ang huling argument naman ng mga petitioners ay nilabag ng House of Representatives ang one-year impeachment bar ayon sa Constitution. In fact, this is the very argument of VP Sara sa kanyang impeachment case sa Senate. In her answer ad cautelam, Duterte's camp asserted that the impeachment complaint elevated to the Senate must be dismissed, saying it violated the constitutional provision which prohibits more than one impeachment complaint to be initiated against an impeachable official. Pero ayon sa spokesperson ng House of Representatives Prosecution Panel na si Attorney Antonio Bucoy, hindi vinolate ng House of Representatives ang one-year impeachment bar. Dahil ayon sa previous rulings ng Supreme Court, ang impeachment proceeding ay magsisimula lang kapag ang impeachment complaint ay nirefer na sa proper committee. In this case, hindi naman nirefer ng House of Representatives ang tatlong naunang impeachment complaint sa House Committee, kaya hindi nagsimula ang impeachment proceedings. Kaya hindi daw nila na-violate ang one-year impeachment bar rule. Under the rules po, ang decided cases ng Supreme Court, initiation happens when the impeachment complaint is endorsed to the House Committee on Justice. Hindi ho nangyari yun doon sa tatlong unang impeachment complaints eh. Ngayon, ito pong current impeachment complaint, hindi na kinakailangan dumaan doon because nakuha na yung more than 1/3 na endorsement ng mga congressman. So hindi ho na-violate yung one-year bar rule. Pero hindi sumang-ayon ng Supreme Court sa argument ng House of Representatives. Ayon kasi sa Article 11 ng 1987 Constitution, merong dalawang paraan para masimulan ng isang impeachment proceeding. Yung una ay yung based sa paragraph 2, section 3 ng Article 11 ng 1987 Constitution kung saan pwedeng mag-file ng impeachment complaint ang kahit sinong miyembro ng House of Representatives or any private citizen. Pero kapag private citizen ang nag-file, kailangan may endorsement ng isang member ng House of Representatives. Pagkatapos ma-file ang impeachment complaint, isasama ito sa agenda ng House of Representatives within 10 session days para maipasa ito sa proper committee within 3 session days at ang proper committee ay usually ang House Committee on Justice. Pagkatapos nun, magkakaroon ng hearing tungkol sa impeachment complaint ang House Committee on Justice.
Pagkatapos ng hearing, gagawa ng report ng House Committee on Justice na isasubmit nila sa House of Representatives in a plenary session kung saan pagbobotohan nila kung tatanggapin ba nila ang resolution ng House Committee on Justice. At kapag at least 1/3 ng lahat ng members of the House of Representatives ay inaffirm ang resolution ng House Committee on Justice, yung resolution ay magiging articles of impeachment. At ayon sa paragraph 5, section 3 ng Article 11 ng 1987 Constitution, ipinagbabawal ang more than one impeachment proceedings in 1 year against the same public official. And take note, ang ipinagbabawal ng Constitution ay more than one impeachment proceeding against the same official in 1 year. Hindi pinagbabawal ang more than one complaint against the same official within 1 year. Magkaiba kasi ang impeachment proceeding sa impeachment complaint. Hindi porket may impeachment complaint, meron ng impeachment proceeding. Para mas maintindihan ninyo kung ano yung pinagkaiba ng impeachment complaint sa impeachment proceeding, panoorin niyo yung video tungkol sa petition ni VP Sara dito rin sa channel na ito. Pero for the purpose of our discussion today, kailangan natin malaman kung kailan magsisimula ang impeachment proceedings. Ayon sa kasong Francisco versus House of Representatives, sinabi ng Supreme Court na ang impeachment proceeding ay deemed initiated kapag may impeachment complaint na na-file at nirefer ito sa proper committee. This is the same case na sinite ng House of Representatives sa kanilang comment. Kaso, ang naging problema, hindi inaktuhan ng House of Representatives ang naunang 3 impeachment complaint. In fact, ayon sa kanilang compliance, inamin nila na in-archive nila ang 3 naunang impeachment complaint noong February 5, 2025. At hanggang natapos na lang ang 19th Congress, hindi na inaktuhan ng House of Representatives ang 3 naunang impeachment complaint. Dahil dyan, kinonsidera ng Supreme Court ang 3 naunang impeachment complaint as unfinished business. Ayon sa paragraph A, section 80 ng Rules of the House of Representatives for the 19th Congress, deemed terminated ang lahat ng unfinished business sa pagtatapos ng isang Congress. In this case, since in-archive ng House of Representatives ang naunang 3 impeachment complaint laban kay VP Sara, it was considered by the Supreme Court as unfinished business. Kaya nung natapos ang 19th Congress, the first 3 impeachment complaint against VP Sara was deemed dismissed. At yung dismissal ng first 3 impeachment complaint laban kay VP Sara means that an impeachment proceeding was already initiated against her. Yun nga lang na-dismiss. Kaya itirinrato ng Supreme Court na bagong impeachment proceeding ang 4th impeachment complaint laban sa kanya. Ang problema, since the 4th impeachment complaint initiated a 2nd impeachment proceeding against VP Sara within 1 year, it means na violate ng House of Representatives ang 1-year impeachment bar rule under the Constitution. As for my personal opinion, sa tingin ko tama ang ginawa ng Supreme Court dito. Hindi natin pwedeng hayaan ng kahit anong sangay ng gobyerno na abusuhin ang kapangyarihang binigay sa kanila. Pero before tayo magtapos, iiwan ko sa inyo yung words of wisdom ni Justice Leonen na sinulat niya rin sa decision na ito, which is applicable also in law and in life. There is a right way to do the right thing at the right time. That is our show for today. Sana may natutunan kayo. If you like this video, please subscribe and share. I'll see you next time and session adjourned.